Noong Nobyembre 30, sa gitna ng pagdiriwang ng Bonifacio Day, isang madugong trahedya ang yumanig sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ang 21 anyos na si Ahmad Abag ay inamin ang pagpatay sa kanyang 17 anyos na asawang si Ana na 3 buwan nang nagdadalang tao. Ang kanilang masayang kasalan noong Agosto ay nauwi sa isang karumal-dumal na krimen sa loob lamang ng 3 buwan. Hangad ni Ana ang isang tahimik na buhay pamilya lalo na't paparating na ang kanilang panganay. Ngunit sa panig ni Ahmad, ang kanyang pagnanais na protektahan ang kanyang dangal ay nilamon ng matinding selos at hinalang hindi sa kanya ang bata. Ngayon, ang tanging hangad ng pamilya ng biktima ay katarungan para sa 2 buhay na sabay na kinuha. Paano nauwi ang isang simpleng biro sa isang madugong engkwentro? Sapat ba ang katwirang nagdilim ang paningin o kinulam upang bigyang matwid ang pagkitil sa buhay ng sariling asawa at anak? Ano ang tunay na naganap sa loob ng kanilang tahanan bago ang huling hininga ni Ana? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Ang trahedya ng pamilya ni Ahmad at Ana ay nagsimula sa isang lihim na lason na unti-unting sumisira sa katinuan ng isang tao, ang ilegal na droga at ang walang basehang duda na itinanim sa isipan. Si Ana, na noon ay nasa rurok ng kaligayahan dahil sa kanyang pagbubuntis, ay walang kamalay-malay na ang kanyang asawang si Ahmad ay nagsisimula ng lamunin ng isang madilim na kaisipan na pinalala ng mga maling barkada at bisyo. Ang layunin ni Ahmad sa simula ay maging isang mabuting asawa, ngunit ang kanyang pag-amin sa paggamit ng droga ay nagpabago sa takbo ng kanyang pag-uugali, emosyon at pag-iisip. Ang tensyon ay lalong tumindi nang ang isang simpleng biro ni Ana tungkol sa kung sino ang kamukha ng kanilang anak. Isang karaniwang biruan ng mga naglilihing asawa ay hindi tinanggap ni Ahmad bilang katuwaan. Sa halip, itinuring niya itong isang seryosong pag-amin ng pagtataksil at isang banta sa kanyang pagkalalaki. Pinaniwalaan ni Ahmad na ang bata sa sinapupunan ni Ana ay hindi sa kanya. Isang hinala na naging mitya ng malalim at tahimik na puot na nag-ugat sa loob ng kanilang tahanan. Dinala ni Ahmad ang usapan sa isang mainitang pagtatalo noong hapon ng Nobyembre 30, kung saan ang bawat salita ay naging parang gasolina sa apoy ng kanyang galit. Sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay Pinaring, nagsimula ang lahat sa malalakas na sigaw na narinig pa ng kanilang mga kapitbahay. Bagaman sanay ang mga tao sa paligid sa mga karaniwang tampuhan, ang sigaw ni Ahmad noong araw na iyon ay may dalang ibang uri ng bagsik at pait. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang verbal na pag-aaway ay mabilis na nauwi sa pisikal na pananakit. Sinuntok ni Ahmad ang buntis na si Ana sa mukha ng napakalakas, dahilan upang matumba ito at mawalan ng balanse. Hindi pa nakontento ang suspek sa kanyang ginawa. Kumuha siya ng screwdriver at sa gitna ng kanyang pagkawala sa sarili, paulit-ulit niya itong isinaksak sa muka at katawan ng kaawa-awang asawa na noon ay wala nang magawa kundi protektahan ang kanyang tiyan. Sinubukan pa ni Ana na tumakas, gapangin ang sahig at magtago sa kabilang kwarto upang mailigtas ang sarili at ang kanyang sanggol, ngunit hinabol siya ni Ahmad bitbit ang isang kahoy na upuan na may mga nakabaong pako. Inihampas niya ito ng paulit-ulit sa ulo ng asawa, isang akto ng karahasan na mahirap isipin na magagawa ng isang taong nangakong magmahal. Sa gitna ng kaguluhan at desperasyon, pilit pang umiwas ni Ana hanggang sa bumagsak siya sa jalousie window. Ang tunog ng nababasag na salamin ay sumabay sa hiyaw ng dalaga, at ang mga matatalim na bubog ay naging sanhi ng malalalim na sugat sa kanyang likuran. Ang dugong tumatagas mula sa katawan ni Ana ay naging trail ng isang madugong krimen mula sa kwarto patungong kusina, hanggang sa huling sandali na hinila ni Ahmad ang wala ng malay na asawa palabas ng bahay na tila ba isang kagamitang wala ng silbi.
Ang bawat segundo ng pananakit na ito ay puno ng paghihirap para kay Ana. Ayon sa mga ulat, ang bahay na dati ay puno ng tawanan mula sa kanilang kasal ay nabalot ng amoy ng dugo at tunog ng karahasan. Ang screwdriver na ginamit ni Ahmad ay naging simbolo ng kanyang tuluyang pagtalikod sa kanyang tungkulin bilang asawa. Habang si Ana ay nakahandusay at nag-aagaw buhay sa labas ng bahay, si Ahmad ay tila natauhan ng bahagya ngunit sa maling paraan. Sa halip na humingi ng saklolo, ang una niyang naisip ay tumakas at itanggi ang bigat ng kanyang ginawa. Ang conflict na ito ay hindi lamang tungkol sa isang mag-asawang nag-away. Ito ay tungkol sa isang sistema ng pamilya na gumuho dahil sa kawalan ng tiwala, impluwensya ng kemikal sa utak, at ang kultura ng pananahimik sa loob ng tahanan hanggang sa maging huli na ang lahat. Ang transformasyon ni Ahmad mula sa isang kilalang mabait, tahimik at masunuring apo patungo sa pagiging isang karumal-dumal na mamamatay tao ay isang babala tungkol sa mapanirang kapangyarihan ng ilegal na droga at ang epekto nito sa mental na kalusugan. Mula sa pagiging isang paboritong anak na inaasahang magtataguyod sa pamilya, siya ay naging isang bilanggo na hinaharap ngayon ang pinakamabigat na kaso ng parricide. Ang imahe ng kanilang pamilya na dati ay iginagalang sa barangay Pinaring ay tuluyan ng nabahiran ng dugo at kahihiyan. Ang bawat miyembro ng kanyang pamilya ay kailangang dumaan sa matinding pagsubok ng pagtanggap na ang kanilang minamahal na Ahmad ay nakagawa ng isang bagay na hindi kailanman mapapatawad ng lipunan. Ang pagbabagong ito ay naramdaman din sa buong bayan ng Sultan Kudarat, kung saan ang takot ay naging mitya ng mas mahigpit na pagbabantay sa mga kaso ng domestic abuse. Ang komunidad ay nagising sa realidad na ang karahasan ay maaaring magkubli sa likod ng mga pinakamititikas ng ngiti at pinakabonggang mga kasalan. Sa panig ni Ana, ang kanyang maikli ngunit makulay na buhay ay nagtapos sa isang madilim na sementeryo kasama ang kanyang hindi naisilang na anak na kailanman ay hindi nakahinga ng sariwang hangin. Ang kanyang pamilya na dati ay puno ng pag-asa at pananabik sa pagdating ng kanilang apo ay kailangang dumaan sa isang masakit at mahabang proseso ng pagluluksa na walang katapusan. Ang dating masayang alaala ng kanilang walima o piging noong Setyembre ay napalitan ng mga imahe ng madugong crime scene at mga ebidensyang screwdriver at kahoy na upuan. Walang anumang salita ng pagsisisi mula kay Ahmad ang makakabalik sa buhay na kanyang kinuha o sa tiwalang kanyang sinira sa harap ng Diyos at ng tao. Ang pagbabagong ito ay permanente. Isang buhay ang nawala, isang buhay ang masisira sa loob ng kulungan, at isang sanggol ang ipinagkait sa mundong ito. Ang kasong ito ay nagsilbing salamin sa lipunan na ang maagang pagpapakasal kapag hinaluan ng kawalan ng gabay at pagpasok ng bisyo ay isang recipe para sa isang sakuna na walang panalo, puro lamang talo. Ang naging resulta ng masusing investigasyon ng mga awtoridad sa Sultan Kudarat ay naghantong sa formal na pagsasampa ng kasong parricide at paglabag sa Republic Act 9262 laban kay Ahmad Abag. Ang resolusyong ito ay nagbigay ng pansamantalang kapanatagan sa publiko na ang katarungan ay gumagalaw bagaman ang sakit ay nananatili. Ayon sa naging kinalabasan ng interogasyon, inamin ni Ahmad ang bawat detalye ng kanyang ginawang pananakit na nagpapatunay na ang krimen ay hindi isang biglaang aksidente kundi bunga ng matagal ng kinikimkim na selos at pagkalutang ng isip dahil sa droga. Ang autopsy kay Ana ay nagkumpirma na ang sanhi ng kanyang kamatayan ay traumatic brain injury at maramihang saksak na tumama sa mahahalagang bahagi ng kanyang katawan na naging dahilan din ng pagtigil ng pintig ng puso ng kanyang 3 buwang sanggol. Ang resolusyon ng trahedyang ito ay nag-iwan ng isang pamilyang nagdadalamhati na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala na ang kanilang anak na babae ay inilibing sa loob lamang ng ilang oras matapos ang krimen, alinsunod sa tradisyon, bit-bit ang lahat ng kanyang mga pangarap. Sa kasalukuyan, nananatili si Ahmad sa likod ng mga rehas ng Sultan Kudarat Municipal Police Station,
kung saan ang kanyang mga huling pahayag sa media ay puno ng pagsisisi at paghingi ng tawad. Ngunit sa mata ng batas, ang pagsisisi ay hindi sapat na kabayaran para sa dalawang buhay na kinuha sa paraang hindi makatao. Ang naging kinalabasan ng kasong ito ay naging hudyat din para sa lokal na pamahalaan na paigtingin ang kampanya laban sa ilegal na droga sa mga barangay dahil napatunayan na ang low-BAT o withdrawal symptoms ng droga ay isa sa mga pangunahing mitya ng karahasan sa loob ng tahanan. Ang katarungan para kay Ana ay unti-unti nang nakakamit, ngunit ang resolusyong ito ay hindi kailanman sapat upang burahin ang trauma na iniwan nito sa mga nakakita at nakarinig sa karumal-dumal na pangyayari. Ang resulta ng kasong ito ay magsisilbing isang legal na precedent sa kanilang bayan na ang domestic violence, lalo na laban sa mga menor de edad na asawa, ay papatawan ng pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas. Ang huling resolusyon ng kwentong ito ay ang pinal na paglibing kay Ana at sa kanyang sanggol, isang eksenang nagpaiyak sa buong Maguindanao. Ang kanilang libingan ay nagsisilbing piping saksi sa isang pag-ibig na nauwi sa malagim na wakas. Habang hinihintay ang pinal na hatol ng korte na maaaring umabot sa reclusion perpetua, ang resulta para sa komunidad ay ang mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng mental health at suporta para sa mga kabataang mag-asawa. Ang resolusyon ay hindi lamang nagtatapos sa pagkakakulong ng suspek, kundi sa pagkamulat ng lahat na ang kaligtasan ng isang babae sa loob ng kanyang sariling tahanan ay dapat na maging prioridad ng bawat pamilya. Walang puwang ang anumang uri ng pananakit sa isang relasyong binuo sa harap ng pananampalataya at pagmamahalan. Ang kwento ni Ana at Ahmad ay isang napakahalagang paalala sa ating lahat na ang tunay na pundasyon ng isang matatag na pagsasama ay hindi lamang nakasalalay sa bonggang kasalan, setup ng venue o tamis ng mga salita sa simula, kundi sa lalim ng tiwala at respeto sa isa't isa sa bawat araw na lumilipas. Mahalagang matutunan nating ang pagpapakasal ay hindi isang paraan upang makatakas sa hirap o isang laro na kapag nabagot ay maaaring iwan, kundi isang banal na sumpa na nangangailangan ng sapat na katuwiran at kontrol sa sarili. Ang bawat salitang binitawan natin bilang biro ay dapat timbangin ng maayos dahil hindi natin alam ang timbang nito sa isipan ng taong ating kausap, lalo na kung ang isipang iyon ay nilalapastangan na ng masasamang bisyo tulad ng droga. Ang tunay na tagumpay sa isang relasyon ay ang kakayahang makipag-usap ng mahinahon sa halip na pairalin ang dahas na kailanman ay hindi naging solusyon sa anumang problema, gaano man ito kabigat. Ang kasaysayan ni Ahmad ay isang matinding babala sa mga taong nagpapakalunod sa maling hinala at pansamantalang dilim ng isipan, dahil ang isang saglit na pagkakamali ng kamay ay maaaring sumira sa iyong buong kinabukasan at sa buhay ng mga taong nangako mong aalagaan hanggang sa huling hininga. Sana ay magsilbi itong inspirasyon sa lahat ng mga kabataang nagbabalak pumasok sa maagang pagsasama na ang buhay may asawa ay nangangailangan ng maturity at takot sa Diyos. Huwag nating hayaan na ang impluwensya ng masasamang barkada o ang bulong ng selos na walang basehan ang maghari sa ating mga puso, dahil ang pag-ibig ay dapat na nagbibigay ng buhay at proteksyon, hindi kumikitil nito sa gitna ng galit. Ang katarungan para kay Ana at sa kanyang sanggol ay isang paalala na ang tadhana at ang batas ay laging nakamasid upang singilin ang mga mapang-abuso sa kanilang mga maling gawi sa oras na hindi nila inaasahan. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang dami ng bisita sa iyong kasal, kundi ang pagkakaroon ng isang tahanang ligtas, payapa at puno ng malasakit, kung saan ang bawat miyembro ay nakakaramdam ng seguridad sa halip na takot tuwing darating ang kanilang kabiyak. Sa huli, ang integridad ng isang tao ay nasusukat sa kung paano niya pinahahalagahan ang mas mahina sa kanya, at ang pananatiling tapat sa sinumpaang pangako kahit sa gitna ng matinding selos at hindi pagkakaunawaan.
Ang bawat luha ng pamilyang naulila ay may katumbas na pananagutan sa langit na walang sino mang makakatakas, gaano man karami ang idahilan mo sa harap ng tao o ng media. Hindi man natin maibalik ang nakaraan, maaari nating gamitin ang aral ng kwentong ito upang mas maging mapanuri sa mga taong pinapapasok natin sa ating buhay at sa ating mga tahanan, at huwag matakot na humingi ng tulong bago pa lumala ang sitwasyon. Ang pagmamahal ay dapat na nagiging sandigan sa panahon ng hirap, hindi naging mitya ng kamatayan at pagkawasak ng pangarap ng isang inosenteng ina. Tandaan natin na ang bawat bata sa sinapupunan ay isang biyaya at may karapatang mabuhay at makita ang ganda ng mundo, at ang pagkitil dito ay isang krimen laban sa sangkatauhan na sumisigaw ng katarungan hanggang sa kabilang buhay. Naway ang trahedyang ito ay magsilbing huling paalala na ang droga at dahas ay walang dinadalang mabuti kundi puro pagsisisi, luhang walang katapusan at buhay na habambuhay na mabibilanggo sa dilim ng konsensya. Ang pagpapatawad ay maaring ibigay sa tamang panahon, ngunit ang hustisya ay dapat na mananaig upang hindi na maulit pa ang ganitong karumaldumal na tagpo sa ating lipunan. Ang integridad ay ang sandata na dapat nating hawakan upang hindi tayo maligaw ng landas sa gitna ng mga tukso ng mundo. Sa huli, ang pinakamalaking tagumpay ay ang makitang ang ating mga mahal sa buhay ay lumalago sa isang kapaligirang puno ng katuwiran at paggalang. Ang kwento ni Ana ay hindi lamang isang istatistika ng krimen, kundi isang paalala sa bawat lalaki na ang tunay na lakas ay nasa pag-aalaga, hindi sa pananakit. Naway maging aral ito sa lahat na ang bawat desisyon natin ngayon ay siyang magtatakda ng ating magiging bukas. Kaya laging piliin ang landas ng kabutihan at katapatan para sa kapakanan ng pamilya at ng sariling kaluluwa.